Aaron, malungkot lamang ako. Walang ibig sabihin yon. Sabi niya sa akin, naikuyom ko ang aking kamao at napatungo. Walang ibig sabihin yon? Mahina akong sabi at inulit ang mga sinabi niya. Aaron, sabihin mo nang malungkot ka lang, tita. Pero sana naman ay huwag mong sabihin walang ibig sabihin ang nangyari sa pagitan natin. Mahina ngunit may diin kong sabi. Napaiwas siya ng tingin. Dahil sa akin, isa yung pangarap na natupad. Na kahit anong gawin kong libing sa alaalang yon, mananatili yung buhay sa puso ko. Ang hirap pala talagang ibaon sa limot ang alaalang taon-taong bumabalik sa iyong memorya ng kusa. Yung kahit ayaw mong alalahanin, ang panahon mismo ang nagpapaalala sa iyo. At kapag dumarating ang panahong dahan-dahang gumagapang ito pabalik sa iyo, tila ba ay napakalinaw at napakadetalyado ng bawat pangyayari sa isip mo. Na kahit ilang taon na ang nakalipas, tila ba ay kahapon lamang nangyari ang lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga followers at subscriber na patuloy na sumusuporta sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Aaron. Sa haba ng panahon ay ngayon lamang ako naglakas ng loob na maibahagi itong naging karanasan ko. Isang karanasan na sariwa kong naaalala sa tuwing dumarating ang undas. Sa tuwing sumasapit ang unang linggo ng Nobyembre, ay hindi ko natatakasan ang mga alaalang pilit sumisingit sa aking isip. Mga alaalang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang ilibing. At dahil ilang linggo pa lamang matapos nating ipagdiwang ang undas, ay heto po ang aking kwento. 3 years ago, ay pare-pareho lamang naman ang takbo ng araw ko tuwing undas. Maaga akong gigising, bibili ng bulaklak, maglilinis ng puntod at sa huli makikisalo sa inuman ng aking mga pinsan. Simple lang ang buhay namin dito sa probinsya. Slow-paced at mapayapa. Maayos ang takbo ng buhay ko, Miss Roxy. Hanggang sa dumating si Tita Jenica, ang bunsong kapatid nila Mama. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang muli. Mahigit 14 na taon din siyang hindi umuuwi rito sa probinsya mula sa Maynila. 11 years old pa lamang ako nang huli ko siyang makita. Sa lahat ng mga kapatid ni Mama dati, ay siya ang pinaka-close ko. Siya ang palaging nakikipaglaro sa akin dati at naghahatid sundo sa akin sa eskwela. Hanggang sa nag-asawa siya at nagdesisyon silang manatili sa Maynila. Ngunit nung makita ko ulit si tita, ay nag-iba siya, Miss Roxy. Maganda siya, lalo na ang kanyang katawan. Ang labing sadyang mapula at ang makinis niyang balat. Ngunit mababanaag mo sa kanya ang pagod sa buhay. Bitbit lang niya ang isang maliit na bag, mag-isa at walang asawang kasama. Paglapit niya sa akin ay ngumiti siya. Pero ramdam kong pilit yon. Aaron, ang laki mo na. Parang kailan lang, pinagagalitan pa kita kasi ayaw mong matulog sa tanghali. Ngumiti rin ako pero nag-aalangan. Matagal na rin kasi tita. Hindi na rin po ako natutulog sa tanghali ngayon. Sana pala. Sinulit ko na ang tulog nun. Mahina siyang natawa pero saglit lang. Nakatitig lang ako sa kanya habang nag-uusap sila ni Mama sa may sala. Dito ka na lang muna tumuloy nang may kasama ka. Pagpumilit ni Mama kay tita. Ngunit ngumiti lang si tita at hinawakan ang kamay ni Mama. Ate, gusto ko ron. Namimiss ko rin sila Mama at Papa. Gusto ko silang alalahanin. Kahit mga memorya lang nila sa bawat sulok ng dati nating bahay. Ani ni tita. Napabuntong hininga na lamang si Mama at tinapik ng mahina ang kamay niya. Kung ganon wala na akong magagawa. Nakangiting sabi ni Mama at binaling ang tingin sa akin. Aaron,
Sa November 5 ka pa naman babalik sa trabaho, hindi ba? Samahan mo muna ang Tita Jenica mo ron. Sabi ni Mama na ang tinutukoy ay ang dating bahay nila kung saan mananatili si Tita ng 2 linggo. Una ay tumanggi pa si Tita dahil kaya lang naman din daw niyang mag-isa. Ngunit kalaunan ay hindi na rin siya makatanggi sa pagpupumulit ni Mama. Ngunit sana pala nung araw na yon ay ako na ang tumanggi. Tahimik kaming naglakad papunta sa lumang bahay ni na lolo't lola. Ang bahay na naging saksi ng aking paglaki. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan. Pero ngayon, puro alikabok at mga lumang larawan na lamang. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, napansin kong madalas siyang tumitig sa kawalan. Parang may mabigat na dinadala. Hindi ko man tanungin, alam kong may pinagdadaanan siya, Miss Roxy. Kinagabihan ay kumain kami ng sabay. Tahimik lamang ang hapag, tanging tunog ng kuliglig at paghigop ng sabaw ang naririnig. Hanggang sa ako na ang nagsalita. Tita, kamusta naman po kayo sa Maynila? Ayos lang naman. Sagot niya pero hindi siya tumingin. Tumago ako at hindi na rin nagtanong pa. May mga tanong kasing kahit gusto mong itanong, baka ayaw namang marinig ng kausap mo. Pagkatapos naming kumain ay nagtungo kami sa veranda. Malamig ang hangin at amoy kandila sa paligid. Dahil halos lahat ng mga bahay ay may altar na inihahanda para sa undas. Tahimik lang kami hanggang sa bigla niyang sinabing, "Sa totoo lang, Aaron, minsan, hindi ko alam kung saan pa ako uuwi." Ano pong ibig niyong sabihin, tita? Dito po? Bahay niyo to. Umiling siya sabay ngiti ng mapait. Ang bahay, Aaron, kahit gaano kalaki, nagiging banyaga kapag wala nang naghihintay sa'yo ron. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko si Tita Jenica. Hindi bilang tiyahin kong palangiti, kundi bilang isang babaeng sugatan, nangungulila at pilit pa ring nagpapakatatag. Pagkatapos noon ay tumahimik siya. Tanging tunog ng hangin at pagaspas ng dahon ang naiwan sa pagitan naming dalawa. Sa loob ko, may kung anong kumislot sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung awa ba o simpatsya o isang damdaming hindi dapat tumubo. Ang alam ko lang, mula nung gabing yon, may kakaiba akong naramdaman, Miss Roxy. Kinaumagahan ay naabutan ko siyang nakaupo sa labas ng bahay. Nakatingin lang siya sa kalangitan, bitbit ang isang tasa ng kape. "Magandang umaga, tita." Tawag ko. Ngumiti siya ng marahan. "Magandang umaga, Aaron. Akala ko ay umuwi ka kagabi sa inyo." "Hindi po. Pilim din kasi ni Mama na samahan ka rito hanggat kailan ka mananatili. Tsaka, baka kasi mabagot kayo rito mag-isa." "Hindi naman." Sabi niya. Sanay na ako sa tahimik. Pero salamat, Aaron. At pakisabi rin kay ate. Salamat sa kanyang pag-aalala. Ngumiti lang ako at marahang tumango. "Alam mo namang ikaw ang paboritong kapatid ni Mama." Natatawa kong sabi na ikinangiti niya. Umupo ako sa tabi niya. Sabay naming pinagmasdan ng araw na unti-unting sumisilang. Nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa kabataan ko, sa Maynila, at sa mga magulang niya na matagal nang wala. Hanggang sa napunta ang usapan sa asawa niya. Hindi ko sinasadya, may nabanggit lang akong tungkol sa trabaho. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos noon ay mahina siyang nagsalita. "Araw, nahuli ko siya." "Sino po?" "Nahuli ko siyang kasama ang babae niya." Hindi ako nakasagot agad. Narinig ko lang yung paghinga niya. Mabigat, mabagal, punong-puno ng sakit. "Ang matindi." Sabi pa niya, "Parang ako pa yung mali. Parang ako pa yung kailangang humingi ng tawad sa pagiging malamig
sa pagiging pagod. Tahimik lang siya pagkatapos nun. Nilingon niya ang paligid na tila ba ay may hinahanap. Pagkatapos ay napangiti siya ng mahina. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ni ang sasabihin. Ngumiti ako ng tipid. Iyong ngiti na nais pagaanin ang bigat na pasan niya. Kung ano man ang maging desisyon mo, tita, tandaan mo lang na nandito kaming pamilya mo. Susuportahan ka namin at tandaan mong lagi kang may uuwian. Napatingin siya sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Mabilis lang pero may kung anong dumaan. Isang kislap na hindi ko na maibalik sa dati. Para bang sa umagang yon, unti-unti kong nakilala si tita. Hindi bilang tiyahin, kundi bilang isang babaeng marupok din. Nasasaktan din at naghahanap ng yakap. Nang araw na yon, hindi ko maalis sa isip ko ang mga sinabi ni tita. Para bang maging ako ay nabigatan sa kanyang pinagdadaanan. Kung pwede lang, ako ang pumasan ng lahat ng yon. Kinabukasan ay abala ang lahat sa pagpunta sa sementeryo. Umaga pa lamang ay nag-message na sa akin si mama na ngayong umaga ay pupunta na sila. Ngunit sabi ni tita ay bandang hapon pa kami bibisita. Kapag medyo dumilim na, nang sa ganun daw ay hindi na masyadong crowded ang sementeryo. Mag-aalas 6 na ng gabi nang tumungo kami ni Tita Jenica sa sementeryo. Tahimik ang paligid. Umuusok na mga kandila, mga amoy ng natutunaw na wax. At kahit may bahay ang puntod nila lolo at lola, ramdam pa rin ang hangin na malamig. Parang may daladalang alaala. Wala na halos tao noon. Karamihan ay nagsiuwian na. Tanging kami na lamang ni tita sa bandang yon ng sementeryo at yung iilang kandilang kumikislap sa dilim. Habang nakaluhod siya sa harap ng puntod, nakatungo lang ako sa gilid at pinagmamasdan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero na mga sandaling yon, parang hindi ko na siya tita. Parang isang babaeng sugatan, nag-iisa at gusto lang maramdaman na may nagmamalasakit sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay bigla siyang napahawak sa kanyang mukha. Miss na miss ko na kayo. Mahina niyang sabi. Huwag kayong mag-alala. Malakas yata itong bunso niyo. Nilapitan ko siya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Tita, nandito lang po ako. Tumingala siya. Basa ng luha ang kanyang mga mata. Ang sakit, Aaron. Ang sakit na parang gusto ko na lang maglaho. At doon ay parang nag-iba ang mundo. Walang ibang naririnig kundi yung hangin, yung huni ng kuliglig at yung paghinga naming dalawa. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig at nanginginig. Pero hindi niya yun binawi. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos. Basta ang naaalala ko lang, nakapikit siya at huminga ako ng malalim. Walang salita at walang tanong, Miss Roxy. Naglapat ang aming mga labi at tila ba ay pareho kaming mga uhaw. At hindi magkamayaw ang paggalaw ng aming mga ulo sa ritmo ng bawat isa. Hindi ko na maalala kung paano kami napunta sa upuan sa gilid. At kung kaninong mga puntod na ang nagagambala ng aming mga impit na daing. Mali ito, Aaron. Mahinang sambit ni tita sa pagitan ng aming mga halik, ngunit hindi rin naman tumigil. Alam ko, tita. Ngunit hindi ko na kayang pigilan. Mahinang sabi ko at parang nahihirapan. Hanggang sa higit pa sa mga halik at haplos ang nangyari sa amin ni tita. Sa unang pagkakataon, naibigay ko ang sarili ko ng buong buo. Sa babaeng hindi dapat. Matapos ang lahat ay tahimik lang kami. Nakatayo siya at nakatingin sa kawalan. Ako naman ay pinulot ang rosaryong nahulog niya sa lapag.
Walang nagsalita. Tanging yung malamig na hangin lang ang nagpaalala kung gaano kabigat yung kasalanang ginawa namin sa lugar na dapat ay banal. Pag-uwi namin ay wala kaming imikan. Pero sa bawat yapak naming sabay sa lupa, ramdam ko yung bigat na pareho naming dala. Yung alam mong hindi mo dapat ginawa, pero nangyari na. At sa loob ko, alam kong simula nung gabing yon, may mag-iiba na sa amin ni Tita Jenica. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Tanging mga tilaok lang ng manok ang maririnig. Dumiretso ako sa labas. Nakita ko siyang nakaupo ron. Tahimik na nakatingin sa kawalan. May hawak na kape na hindi man lang niya nasimsim. Tita, gusto niyo po ng pandesal? Ngumiti siya pero hindi ako tiningnan. Salamat Aaron pero busog pa ako. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng usapan na hindi mauuwi sa gabing gusto kong kalimutan. Pero ayaw ko ring tuluyang itapon. Tita, tungkol sa kagabi. Agad niya akong pinutol. Wala na yun Aaron. Mahina pero buo ang boses niya. Nadala lang tayo ng ating emosyon. Malungkot lang ako. At walang ibig sabihin yun. Kaya wala na tayong dapat pag-usapan tungkol doon. Hindi ko inaasahan ang mga nasabi niya. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Nagmistulang mga karayom ang bawat salitang kanyang binitawan na tumusok sa puso ko. Napatitig ako sa kanya ng mariin. Sabihin mo na ang lahat. Malungkot ka, nadala ka lang sa emosyon, at kung ano pa. Pero pakiusap tita, huwag mo sabihing wala lang yun. Dahil para sa akin isa yung pangarap na natupad. Hindi ko na hinintay pa ang magiging sagot niya at mabilis na tinalikuran siya. Simula ng sandaling yon, naging mas tahimik pa kaming dalawa. Ngunit kahit magkalayo kami sa mesa, parang naririnig ko pa rin yung tibok ng puso niya. Kahit dumadaan lang siya sa tapat ko, parang humihigpit yung dibdib ko. Tuwing hapon, nakikita ko siyang nagdidilig ng halaman. Nakayuko, may dalang timba. At ako, kahit anong pilit kong umiwas, napapadungaw pa rin ako sa bintana. Akala ko matapos ang araw na yon, tuluyan na kaming mananahimik ni tita. Pero minsan, kahit anong iwas, parang sinasadya ng tadhana na magtagpo uli kayo sa gitna ng mga bagay na gusto mong kalimutan. Kinabukasan, matapos yung pag-uusap namin, nag-impake na si tita. Babalik na raw siya ng Maynila. Ako naman, nag-ayos ng motor sa labas. Pilit kong iniwas ang sarili ko sa bahay. Pero bago magtakip silim, tinawag niya ako. Aaron, mahina niyang sabi mula sa pintuan. Pwede mo ba akong tulungan sandali? Nahihirapan akong isara yung maleta eh. Pumasok ako sa kwarto niya. Nakaluhod sa sahig at pilit na isinasara ang malaking maleta. Nilapitan ko siya. Ako na po tita. Habang inaayos ko yung zipper, napansin kong nakatingin lang siya sa akin. At hindi ko siya matingnan pabalik, Miss Roxy. Maaga po ba ang alis niyo bukas? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Oo eh. Sagot niya, mas mabuti nang mauna bago matraffic sa bayan. Mahina lang akong tumango. Tahimik at tanging naririnig ko lang ay yung mahinang ugong ng electric fan, yung kaluskos ng kurtina at yung paghinga naming dalawa. Hanggang sa bigla niyang sinabi, Aaron, patawarin mo ko sa mga nasabi ko kahapon. Hindi ko rin kasi alam kung paano haharapin ang pagkakamali natin. Napalingon ako kasi sana hindi nangyari yun. Sana pinigilan ko. Kahit mahirap. Mahina niyang sabi. Doon ko lang siya tuluyang tiningnan. Yung mga mata niya, pagod, pero may kislap na pamilyar.
Parehong kislap na nakita ko sa sementeryo. Parehong damdamin na ayaw na naming pangalanan. Tita, alam ko rin naman pong mali. Ngunit, hindi ko rin alam kung paano pipigilan. Lumapit ako ng bahagya. Aaron, huwag na nating dagdagan ang pagkakamali natin. Sabi niya, ngunit parang iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Hinapit ko siya palapit sa akin. Ngunit papano, tita? Wala nang sumunod na salita. Ang sumunod na naramdaman ko, yung mga kamay niyang bahagyang nanginig ng hawakan ko. Yung paglapit niyang parang sandaling nakalimot sa lahat ng dahilan kung bakit hindi dapat. Sa labas ay biglang umihip ang hangin. Nadinig ko yung langit-ngit ng bintana at pagaspas ng mga kurtina. Kasabay noon ay ang mabilis at malakas na pintig ng mga puso namin. Nang sandaling yon ay muli kong naramdaman ang lambot ng kanyang mga labi at kinis ng kanyang balat. Bawat parte ng kanyang kabuuan ay nadapuan ng aking mga kamay. Walang pinalampas na kahit na anong parte. Saksi ang bawat sulok ng kwartong yon kung gaano namin pinagsaluhan ang bawal na sandali. Pagkatapos noon, ang natira na lang ay ang mabilis na paghinga at mga kamay na naghanap ng init at mga salitang hindi na kailangan pang sabihin. Umupo siya sa gilid ng kama. Ako naman ay nakasandal sa dingding. Pilit na hinahabol ang aming mga hininga. Tumingin siya sa akin at mahina niyang sabi, "Ito na talaga ang huli, Aaron." Tumango ako, pero pareho naming alam na sa bawat salitang huli, may kasunod pa rin kung sakali. Kinagabihan noon, magkatabi kami sa kama. Bago siya pumikit, narinig ko siyang bumulong. Mahina at halos hindi ko marinig. "Patawarin mo ko." Hindi ko alam, Miss Roxy, kung sino sa amin ang tinutukoy niya. Ako, siya, o yung nasa taas na alam naming pareho naming binigo. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng mga ibon at sa amoy ng bagong gising na baryo. Akala ko makikita ko pa si tita sa kusina, gaya ng dati, tahimik, may hawak na kape, nakatingin sa labas ng bintana. Pero wala na siya, Miss Roxy. Bukas ang pinto, walang bakas ng kahit na ano, maliban sa isang tasa ng kape na hindi man lang tinamaan ng labi. Nakita ko rin yung rosaryo niya, yung pareho naming naiwan noon sa sementeryo, nakapatong sa ibabaw ng nakatiklop na panyo. Tinanong ko si Aling Bising, yung kapitbahay naming matanda. Sabi niya, "Umalis na kaninang madaling araw. May sumundo sa kanto. Hindi ba siya nakapagpaalam sa iyo?" Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Miss Roxy. Parang biglang nabawasan ng hangin sa bahay. Parang may naiwan, pero hindi mo mahawakan. Hindi man lang niya nagawang magpaalam bago umalis. O siguro, gusto niyang putulin lahat. Pati ako. Pagka-uwi ko sa bahay ng araw na yon, tinanong lamang ako ni Mama kung nakaalis na raw ba si tita. Siguro nga ay nakapagpaalam na siya sa lahat, maliban sa akin. Siguro nga ay ako ang gusto niya lamang putulin at burahin. Siguro ay isa nga lamang yung pagkakamali. Lumipas ang mga taon, natutunan ko ring umusad sa buhay. Nagpatuloy ako sa trabaho at nagkaroon ng sarili kong buhay. Minsan, sa mga ordinaryong gabi, kapag nakikita ko ng kandilang nakasindi, bigla ko siyang naaalala, Miss Roxy. Sabi ng pinsan ko, nagkaayos na raw si tita at ang kanyang asawa. Sinusubukan daw ng dalawa na ayusin ang kanilang pagsasama. Siguro nga ay sobrang mahal ni tita si Tito Edgar. Sa puntong kaya niyang patawarin at kalimutan ang nagawa nito, maayos lang muli ang pagsasama nilang dalawa. At ako, heto, hinihiling na sana totoo ngang nagbago na si Tito.
na sana hindi na niya muling saktan at paiyakin si tita. Sa mga taong lumipas, umuwi pa rin naman si tita rito sa probinsya. Noong mga nakaraang undas ay kasama na niyang umuwi ang kanyang asawa. Habang ako naman ay palaging nagrarason upang hindi magtagpo ang mga landas namin. Hindi ko alam kung paano ko siya harapin, Miss Roxy. Hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan. Ngayon tuwing undas, bumabalik pa rin ako sa sementeryo. Dinadala ko yung rosaryo at hindi ko alam kung kanya pa rin ba yun o sa akin na. At sa tuwing sinisindihan ko yung kandila, kasabay ng bawat dasal ko ay ang taimtim at mahinang dalangin na sana ay kaya ko na ring ilibing ang mga alaala ng undas na yun. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Aaron. Please subscribe for more stories. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.